Gumawa pala ako ng pandesal. Ayan, no, pinaalsa ko na yan dyan. Hindi ko lang nga sa inyo pinakita kung paano ang proseso kasi may video naman na ako nito kung paano ko to ginawa. I-search nyo na lang sa aking profile at nasa YouTube channel ko na din. Ayan. So, ayan nga, napaalsa ko na nga siya. 12 midnight na nga yan. Bali, papaalsahin ko pa ulit siya ng 30 minutes dyan kasi gusto namin midnight snack ni Papa Tobe. Wala kaming partner sa coffee, kaya sabi ko gagawa na lang ako ng pandesal. Ayan, so in-slice ko na nga lang siya dyan ng medyo maliliit lang at kalahating timpla nga lang itong aking ginawa. Sobrang konti nga lang nito. Hindi ko lang nga siya dyan tinimbang kasi tinatamad na akong magtimbang kasi kakainin lang naman namin. Hindi ko naman siya ibebenta kaya kahit hindi naman na siya pantay-pantay, okay lang. Piraso nga lang yung aking nagawa dyan. Sobrang konti lang talaga kasi hindi ko pala namalayan. Wala na pala akong flour kaya sobrang konti na nagawa ko. Sayang nga. At hindi ko na nga rin nabigyan dyan yung aking hipag. Ayan. So, malilit na nga lang ang ginawa ko. Sabi ko para medyo dumami-dami lang siya ng konti. Ayan. Pero, syempre, habang kinakain namin ni Papa Tobe, hindi namin namalayan na mauubos na pala namin. Pag gumagawa pala ako ng pandesal, ganyang shape lang ang ginagawa ko. Pabilog lang. Kasi hindi naman ako marunong mag-shape nung shape talaga ng pandesal. Kaya, okay lang yan. Pabilog lang kasi kinakain lang naman namin. Pero, kahit pag binibenta ko, nagbebenta ako kasi ng ube, cheese, pandesal, pabilog lang din ang ginagawa ko. Okay lang naman din kasi usually ganoon naman talaga ang pag nagbebenta ng mga ube pandesal, pabilog lang naman siya talaga. Okay lang naman din 'yon. Kakapanood ko nga sa mga vlogger, nagagaya ko na tuloy ang mga boses nila pag sila ay nagbo-voice over. Sobrang tagal ko nga bago makapag-upload ulit ng video. Actually, marami ako mga video na i-upload. Pero ang problema, hindi ko minsan alam kung anong sasabihin ko sa aking voice over. Nahihirapan talaga ako mag-voice over. Minsan talaga nagkakanda bulol-bulol ako at minsan hindi ko alam kung anong mga pinagsasabi ko. Ang nangyayari tuloy kahit hindi comedy ang aking video ay nagiging comedy na din. Kaya pala ang mga vlogger ay nadidinig ko sila kapag sila ay nagbo-voice over ay ganito din ang boses. Sabi nila bakit hindi daw ako magtinda ng pandesal. Diyos ko, parang hindi ko yata papangarapin na magtinda ng pandesal. Mariosep, napakahirap. Ito magbilog pa lang, inaabot na ako ng siyam-siyam talaga dyan. At syempre yung magpapaalsa pa. Alam niyo naman ako, wala akong tiyaga, lalo na sa pag-aantay. Gusto ko talaga agad-agad. Excited ako lagi. Minsan nga kahit hindi pa pwede, hindi pa masyadong luto, ay inaahon ko na dahil gusto ko na nga siyang kainin. Katulad dito, sobrang konti lang naman ang pandesal na aking ginawa, Mariose. Pero grabe, parang yung aking braso ay feeling ko ay lumiit na siya. Kakabilo nga ng mga pandesal. Pagkatapos ko nga siya na nabilo-bilo ay nilagay ko naman ngayon siya sa breadcrumbs. Ayan, tapos papaalsahin ko ulit siya ng 30 minutes and then isasalang na natin siya sa oven. Naka-preheat na pala yung aking oven dyan. Kukoveran ko lang siya ng malinis na katsa. Ayan, tapos after 30 minutes, ayan, umalsa na siya. O diba, ang ganda ng ating malunggay pandesal. Ayan, tapos i-oven ko na siya. Ayan, 30 minutes.
ulit ang aking pagluluto ng pandesal. So, ayan na! Sa wakas, naluto na din. Ayan. So, magko-coffee na nga kami dyan ni Papa Tobe. Grabe, sobrang excited ako dyan. Ayan. So, hindi ko na nga naantay dyan si Papa Tobe. Inumpisahan ko ng kainin at si Papa Tobe ay nagsa-cellphone pa. Ayan o, napakalambot. Napakalambot ng aking pandesal. Makikita nyo, sobrang lambot. Kahit ilang araw yan, ay napakalambot pa din. O, diba? Kinain ko na, ganyan ako ka-excited kahit mainit pa, sobra. Ayan, at sinausaw ko pa siya sa mainit na kape. Ang sarap, sarap, 'di ba? Yummy, yummy. Hindi ko nga alam kung anong ginagawa dyan ni Papa Tobe at sobrang busy pa siya, pero sabi ko nga sa kanya, magkape na kami. Ayan, so ayan na nga, natapos na rin siya sa kanyang ginagawa at magkakape na din daw siya. Ayan. So, napakainit pa nga dyan ng pandesal. Napakasarap ng kain namin dyan ni Papa Tobe. At nagkwentuhan lang kami ng nagkwentuhan habang nagkakape. At hindi nga namin namalaya na ilang piraso na lang ang natira sa pandesal. Bigla naming naisip na nakalimutan namin na kailangan pala naming magtira para sa aming almusal. Para hindi na nga kami bibili ng aming almusal. Kasi pag breakfast kasi kami, pandesal pa din kami. Napakahilig namin sa tinapay, sobra. Ako kasi sobrang tamad na tamad akong gumawa ng tinapay dahil nga napakatagal pa alsahin. Ayan. So, ayan nga, nagkukwento lang kami ni Papa Tobe dyan, kung ano lang mga pinag-uusapan namin dyan habang nagko-coffee. Ayun lang, mga ka-sweets ko. Thank you so much for watching. Ayan, sana, please, follow nyo naman ako sa aking Facebook page and sa aking YouTube channel na din. Follow nyo na din ako, Girly Salva. Itong aking Facebook page ay Gelais Sweets. Ayan, ayan. Paki-follow na din and paki-share na rin yung aking mga vlog. Ayan. Thank you so much sa wala nyong sawang pagsuporta. Bye-bye! Mwah, mwah.